Mga kapatid sa panampalatayang Islam, anumang kinalaman, anumang kaalaman na may kinalaman sa ilmul ghaib, sa tinatawag na unseen, knowledge of unseen, sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na nakakubli, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Walang sino man ang pwedeng magbigay ng impormasyon, unang kaalaman hinggil sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa mga bagay na hindi kayang arukin ng tao, hindi kayang arukin ng kanyang kaisipan, maliban lamang sa anumang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong karapatan na mag-embento ng anumang kaalaman hinggil sa mga bagay na ito dahil walang nakakaalam at hindi kayang saklawin ng kanyang kaisipan. Now, pag-usapan natin yung hadith, mga kapatid. Ano bang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa isang tao na sinalubong ng kanyang kaluluwa ng mga anghel? Saan dadalhin ng mga anghel ang kanyang kaluluwa bago pa ito ibalik sa kanyang katawan para sa katanungan sa loob ng libingan? Isang napakahabang hadith, mga kapatid, sa panampalatayang Islam na mapapanaligang hadith mula sa salaysay ni Al-Bara bin Azib na kung saan na ito ay nauulat sa Al-Jami' maging sa hadith ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, na kung saan mula sa salaysay ni Al-Bara bin Azib radiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So pakinggan yung hadith, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Babasahin natin at bibigyan natin ng kahulugan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda, tunay na ang alipin, innal abdal mu'mina, tunay na ang mananampalatayang alipin. So try to imagine na ikaw yun bilang mananampalataya. At naway pagkaloob sa atin ang tapat na pananampalataya at ang laging katayuan na nasa pananampalataya hanggang sa tayo bawian ng buhay, mga kapatid. Tunay na ang alipin na mananampalataya idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, kapag siya ay nasa paghiwalay mula sa ibabaw ng mundo at papunta sa tinatawag na kabilang buhay, at yun ay ang tinatawag na kamatayan. Sa madaling salita, kapag siya ay naghihingalo. Sa madaling salita, kapag siya ay sasalubungin na ng kamatayan. Nazala ilayhi al-malaika. Bababa ang anghel sa kanya. Bababa ang anghel sa kanya. Minas samai, mula sa kalangitan. Bidu al-wujuhi ka'anna wujuhahum syams, na ang hitsura ng anghel na ito, ang kanyang mukha ay talaga namang napakaliwanag, napakahayag at napakaliwanag, napaka-pure ng mukha, na katulad ng mukha, ang kanilang mga mukha ay katulad ng liwanag ng araw. Subhanallah, sa sobrang liwanag, mga kapatid. Ma'ahum kafanun min akfa'il jannah, min akfanil jannah. Ibig sabihin, hindi lamang isang anghel, kundi ay maraming anghel, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sasalubungin siya ng mga anghel, masya Allah, bababa ang mga anghel sa kanya, papunta sa kanya, para siya tinatawag na salubungin mula sa kalangitan. Ng hitsura ng mga anghel na ito, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag na katulad ng liwanag ng araw. Subhanallah. Nakasakasama ng mga anghel na ito, kafnun min akfanil jannati, ang pambalot mula sa pambalot na nanggagaling pa sa paraiso. Wa hanutun min hanutil jannati. At bukod doon ay kasakasama nila at magdadala sila ng perfume, masya Allah, ng isang pabango na mula sa pabango ng paraiso. Mula sa pabango ng tinatawag na paraiso. Subhanallah. Naway bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaluluwa na ito, mananampalatayang kalipin, mga kapatid, hatta yajlisu minhu muddal basar, hanggang sa mga ito ay umuupo sa abot ng kanyang paningin. Subhanallah. Thumma yaji'u malakul maut alayhi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul, hanggang sa darating ang mga anghel ng kamatayan alayhi salam, hanggang sa uupo ang anghel ng kamatayan sa tinatawag na sa kanyang uluhan, mga kapatid. At sasabihin ng anghel ng kamatayan, ayyatuhan nafsu tayyibatu,
ukhruji ila magfiratin min Allahi wa ridwanin. Subhanallah. Uupo yung malakal maut. So, ang sasalubong mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay mga anghel na magdadala ng perfume at pambalot mula sa paraiso, at pagkatapos ay darating si anghel ng kamatayan upang kukunin ang kanyang tinatawag na, sabihin natin ay mabuting kaluluwa, at nauupo sa kanyang pauluhan, sa kanyang ulo ng banda, at sasabihin ngayon ng malakal maut, sasabihin ng fayaqulu ayyatuhan nafsu tayyiba, o ikaw na nagtatangan ng kaluluwang mabuting kaluluwa, ukhruji ila maghfiratin, ikaw ay lumabas papunta sa kapatawaran ng iyong Panginoon mula sa Allah, min Allah wa ridwanin, at lugod mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu. Kaya nga sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag sinabi ito ng anghel ng kamatayan, agad-agad na siya, o agad-agad na yung kaluluwa niya ay lalabas ng mahinaon, mga kapatid, ng dahan-dahan ng paglabas, ng malumanay na paglabas, o hindi masakit na paglabas, mga kapatid, na katulad ng paglabas o pagkatulad ng tinatawag na paglabas o pagpatak ng tubig na mula sa lalagyan ng water skin. Ganun, kapatid. Ibig sabihin ay hindi mahirap ang paglabas ng kaluluwa ng isang mananampalataya, at naway ibilang tayo ng Allah SWT mula sa mga mananampalataya na ito, mga kapatid. فَيَخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرَفَةُ عَيْنٍ. At pagkatapos ay kukunin ito ng malakal maut ang kanyang kaluluwa, at hindi niya bibitawan kailanman ang kanyang tinatawag na ang kanyang kaluluwa. Kahit pa isang saglit, mga kapatid, isang saglit kailanman ay hindi bibitawan. Subhanallah. Aalalayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ang kanyang kaluluwa ng malakal maut hatta yakhuduha fayaj'aluha fi dhalikal kafni. At pagkatapos ay ganun din ang mga anghel na sumalubong sa kanya, aalalayan ang kanyang kaluluwa, halika na, okay, tayo na. At pagkatapos ay ang kanyang kaluluwa ay babalutan nung dalang pambalot na nanggaling pa sa paraiso. Subhanallah. Okay? At pagkatapos, mga kapatid, hindi fi dhalikal hanuto, papabanguhan siya nang galing pa sa pabango na mula sa paraiso, wa yakhruju minha ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil abd. Kaya't naman siya ay lalabas ang napakabango na kung saan matatagpuan, pinakamabangong pabango na matatagpuan sa balat ng lupa. Kaya hindi tayo magtataka ng isang tao mayroong namatay, at madalang lamang, mga kapatid, na kung saan ay may mga taong namatay na wari bagay napakabango niya. Subhanallah, lalo pat yung mga shahid, mga namatay sa palandas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaman sila ay punong-punong nagungunit, ang napakabango nila, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa kadahilanan, pinapabanguhan sila ng pabango mula sa paraiso na dala-dala ng mga anghel na ito, na sumasalubong sa kanya. Subhanallah, mga kapatid. Qala fayas'adu, at pagkatapos sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, fayas'aduna biha, at sila ay aakyat sa kalangitan, dadalhin ang kaluluwa na mabuting kaluluwa, ang kaluluwa na mananampalataya na ito, mga kapatid. Subhanallah. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib. At sila ay dadaan nila yung mga grupo, napakaraming grupo ng mga anghel, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa tinatawag na kalangitan. Subhanallah. Sa itaas. Okay, sila ay dadaanan nila yung mga grupo ng mga anghel, mashallah. At walang dadaanan sila ng mga grupo ng anghel sa itaas maliban na lamang na sasabihin ng mga anghel na ito, ma hadha ruh, anong klaseng ruh tayyib, anong napakabuting kaluluwa na ito. Subhanallah. Anong napakabuting kaluluwa na ito? Sino ito? Fayaqulu na fulanun bin fulan. Ay sasabihin ay ito ay si fulan na anak ni fulan, bihasa ni asmahi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Tatawagin siya na sa pangalan na napakagandang pangalan, sa pinakamagandang pangalan na tinawag sa kanya sa balat ng lupa. Kaya inirekomenda sa ating mga kapatid na ipangalan natin sa ating mga anak ang mabuting pangalan, hindi yung kordapya, hindi yung bulantoy, tuklay. Subhanallah. Ang mananampalataya,
kumukuha siya at pumipili siya ng pangalan na ipapangalan sa kanyang anak na napakabuti, napakahusay, napakagandang pangalan. Abdullah, Abdurrahman, at iba pang mga tinatawag na pangalan, mga kapatid, na kung saan ay nasunod sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hanggang sa makarating sila sa unang palapag ng kalangitan, na kung saan ito yung kalangitan na nagsisilbing pantakip ng mundong ito, yung nakikita natin, yung tinatawag na sama'ad dunya, mga kapatid. Hanggang sa makarating sila dito, mga kapatid, fayastaftihuna lahu, at pagkatapos ay pagbubuksan ang tarangkahan, ang pintuan ng kalangitan para sa kanya, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? Fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantaha biha ila as-sama'i as-sabi'ati. Subhanallah. At hindi lamang niya, kahit papaligiran siya, sasalubungin siya ng mga anghel, papalibutan siya ng mga anghel, mula sa mga tinatawag na anghel na karatig langit, na malapit doon sa kalangitan na yan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subhanallah, papalibutan, magsisidatingan yung mga anghel, sasalubungin siya, mashallah, VIP person. Subhanallah, ng napakagandang pagmumukha, ng mabuting pananalita, subhanallah, hanggang bihi ila sama'id sabi, hanggang sa sila ay makarating sa 7 kalapag ng kalangitan. Subhanallah, ipapasyal siya sa tinatawag na kalangitan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subhanallah, kasama niya ang mga anghel. Subhanallah. No, ipagkalab din ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, mula sa mga taong ito. Fayaqulullahu azza wa jal, at sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Itala ninyo at isulat ninyo ang kasulatan ng aking alipin na ito, fi illiyin, sa tinatawag na illiyin. At ito yung tinatawag na lugar, ika nga, na pagsusulat para sa mga tao na mananampalataya at kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'iduhu ilal ardi, at pagkatapos ay ibalik mo ang aking alipin na ito, ibalik ninyo ang aking alipin na ito, ilal ardi, sa kalupaan, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Ibalik mo ang aking alipin sa kalupaan, doon sa kanyang katawan, sa loob ng libingan, sa kadahilanan ay mula sa lupa nilikha ko sila, at sa lupa din ay ibabalik ko sila, at sa lupa din ay ilababalik ko sila sa lupa din, at mula din sa lupa ay ilalabas ko sila, okay, once again. Okay? Subhanallah. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, at pagkatapos ay ibabalik ng mga anghel ang kanyang kaluluwa doon sa kanyang katawan, sa loob ng libingan, fayatihi malakani fayujlisanihi. At pagkatapos na maibalik ito, darating na mayroong panibagong anghel na darating, 2 anghel. Ito ay walang iba kundi si Kiraman at saka si Katibin, si Munkar at saka si Nakir, si Munkar at saka si Nakir, para sa katanungan. Okay? At pagkatapos sila, uupuan, yung Munkar at si Nakir, si Munkar at saka ni Nakir, uupo sila doon para sa katanungan sa kaluluwa, sa taong mananampalataya na ito. Pagkatapos yun ang binanggit, ang katanungan, man rabbuka, madinuka, wa man nabiyuka. Sino ang Panginoon mo at anong propeta mo? At sinong propeta mo at anong pananampalataya mo? Ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang katayuan ng kaluluwa ng isang mananampalataya sa tuwing siya sasalubungin ng mga anghel at ng anghel ng kamatayan at anghel na mga nagtatanong sa loob ng libingan. Naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa taong ito, mula sa taong mananampalatayang ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Allahumma ya arhamar rahimin. Yan ang kalagay ng isang mananampalataya. Ano naman ang maaaring mangyari sa hindi mananampalataya at sa isang tao na palasuway sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa isang makasalanan? Bilang karugtong ng hadith, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paglalarawan sa kaluluwa ng isang kafir, ng isang hindi mananampalataya, sa tuwing siya'y sasalubungin ng mga anghel para hugutin at para kunin ang kanyang kamatayan, ang kanyang kaluluwa, bago ibalik sa kanyang physical na katawan sa loob ng libingan.
فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَنْ هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ بِنْ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا. So pagkatapos na kung saan sasalubong sa kanya ang tinatawag na anghel, na kung saan ang kanilang hitsura ay hindi mawari ang pagiging nakakatakot ng hitsura na ito. Mainit, mga kapatid. Kahit makikita natin sa isang di mananampalataya, para bang nag-iinit ang kanyang katawan. Dahil nakikita niya na sumasalubong sa kanya ang mga anghel na kung saan ganito ang hitsura ng mga anghel na ito. Dahil sa sobrang galit na galit yung anghel, mga kapatid, na sasalubong sa kanya. At sila ay dala-dala mula sa pambalo sa impyernong apoy. At pagkatapos ay mula sa tinatawag na anuman mula sa impyernong apoy para sa taong ito. At pagkatapos kukunin yung napakatindi ng pagguha sa kanyang kaluluwa, napakabigat at napakasakit, at siya ay dadalhin, ang kaluluwa na ito ay dadalhin papuntang itaas. Sila ay aakyat sa itaas kasama yung kaluluwa na ito. At hindi sila dadaan sa grupo ng mga anghel, sa kawan ng mga anghel, maliban na lamang sasabihin niya ng mga anghel na ito, mahadar ruh al-khabith. Sino ang pangit? At anong kay pangit ng kaluluwa na ito? Kay pangit, kay kasuklam-suklam ang kaluluwa na ito. Fayaqulu na fulanun bin fulan, sabihin ngayon, sabi si fulan bin fulan, siya ipapangalanan ng pinakapangit na pangalan na katulad ng pagpangalan sa kanya, na pangit na pangalan sa daigdig. Hanggang sa hanta yuntaha bihi ila samai dunya, hanggang sila'y makarating doon sa unang palapag ng kalangitan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. At i-request na pagbuksan ang kanyang kaluluwa, pagbuksan ang pintuan ng kalangitan, ngunit kailanman ay hindi bubuksan para sa kanya ang kalangitan. So bawal siya sa langit, mga kapatid. Tumakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ayah na nabanggit sa banal na Quran na sinabi ng Allah, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. La tufattahu lahum, sa mga kaluluwa ng mga walang pananampalataya ay hindi pagbubuksan ang mga pintuan ng kalangitan. Wala yadkhuluna al-jannata, at sila ay hindi makakapasok sa paraiso kailanman, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hanggang sa makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom. Ang tanong, kailan pa makakapasok ang kamilyo sa butas ng karayom? Kailanman ay hindi mangyayari. Ibig sabihin, imposible. Napaka-imposible sa isang kamilyo na makapasok sa butas ng karayom. Ibig sabihin, imposible at napaka-imposible na makapasok ang kaluluwa o ang isang tao sa paraiso. Kailanman ay hindi makakapasok. Ipinagbawal sa kanya ang paraiso. Fayaqulullahu azza wa jal, at pagkatapos sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Itala ninyo at isulat ninyo ang kanyang kasulatan, aklat ng kasulatan, fi sijjin, na kung saan ay nasa sijjin, parang kulungan, subhanallah, na kung saan ay nasa kailaliman sa pinakaibabang bahagi ng kalupaan. Fatutrahu ruhuhu tarhan, at pagkatapos ay ibabalik o kaya itatapon ng napakatinding pagtapon ang kanyang kaluluwa papunta sa kanyang katawan, mga kapatid. At ito ay binanggit, pagkatapos binanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, binasa niya ang ayah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushrik billah, at ang sino mang nagtatambal ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, faka'annama kharra minas sama, ang kanyang parusa ay katulad ng siya ay itatapon ng napakatinding pagtapon mula sa kalangitan, mula sa itaas, fatakhtafuhu at-tayru, at pagkatapos doon sa alapaap, pag-aagawan siya ng mga mababangis, na mga ibon, na mga mandaragit, dadagitin ang kanyang kaluluwa. Katulad siya ng dadagitin ng tinatawag na, yung kanyang kaluluwa ay katulad ng dadagitin ng mga mandaragit, na mga mabangis, na mga ibon sa alapaap.